Magandang araw. Ngayon ay mag-design ako ng simpleng kalsada gamit ang Civil 3D. Gamit na Civil 3D ko ay version 2024. Bali, meron na akong hinandang plano na gagamitin natin sa paggawa ng kalsada. Hindi masyadong complicated at mabilis lang gagawin natin. Bali, ang gagawin ko kasi is bubuo muna ako ng kalsada na hindi yung by detail, kumbaga buo na. Ayun, i-open ko yung file ko. Ito yung plano ng gagawin kong kalsada. I-assume ko na ito yung road 1, road 2, road 3, road 4, road 5, at saka road 6. Wala pa siya mga points, wala pa siyang surface. Ngayon, may handa na rin akong surface. I-upload ko na yung surface niya gamit ang LAN XML. Yung NGL niya. Upload, then okay. Yan yung NGL niya. NGL na surface. Yan. Nakalagay existing. Pag chinek mo rito yan, ay nakalagay existing. Pwede natin palitan ng pangalan yan. Gawin natin NGL. Okay. Apply natin. Okay. Tapos, para hindi masyadong crowded yung surface, palitan natin ng surface style. Gawin natin borderline lang. Okay. Bali, kapag gagawa ka ng kalsada, ito lang yung pinaka-importante, no? Dapat meron kang surface, yun ang una. Tapos meron kang alignment, meron kang profile, tapos meron kang assembly saka corridor. Ngayon, meron tayong surface, yung natural yung NGL. Bali, susunod natin is alignment. Dahil meron na tayong naka-drawing na plano, meron tayong center line, gamitin natin yung center line. Sa alignment, maraming klase mo pa na paggawa, pero meron na tayong center line. Gamitin lang tayo ng create object. Click natin yung center line, then enter. Lagay dyan kung gusto mong i-reverse o kaya etong arrow na to, ganun na, pero hindi na, okay na rin. Kaya enter na lang yan. Lalabas yung pangalan, road. Gawin natin road 1, L01, center line, none, then propose yung alignment layer. Bahala ka kung anong gusto mong gamitin layer yan, pero dahil gusto natin mabilis, ayun muna yung natin gamitin natin 0. Mas maganda naka-layer na maayos para mas madaling mong ma-distinguish yung mga bawat trabaho na gawa mo. Kailangan ko ng major and minor. Hindi ko na kailangan to curve dahil straight naman yan, at saka hindi ko i-erase yung original na line. Then sign criteria, hindi na
subdivision naman yan, housing naman yan, hindi na masyadong sa speed, hindi na. Okay, yan, may alignment na tayo. Yung alignment naka-settings na, may settings na ako alignment, naka-setting yes every 10 meter. Pagkatapos ng alignment, click mo lang tong alignment. Ang kailangan naman natin yung profile, surface profile. Okay, then NGL, i-add mo NGL. Pwede kang maglagay ng offset plus or minus yung right side and left side, pero dyan muna tayo. Load L1, then pagka-load mo ng pagka-add mo ng NGL, click mo tong draw in proper line. Anong road? L1, load L1, or lagay natin ng design road L1. Then yung profile view, yun yung road profile view. Then profile view layer 0 na lang din. Then next, pwede kang distinguish ng level na gusto mo pero automatic. Then next, then automatic. Then ito, profile displacement. Next, NGL yan. Ito, band set. Kung meron ka nang ginawang band set, yan. Band set. Then pwede mo ilagay ito cut and fill, pero hindi natin gagawin niya kasi may ibang computation ng cut and fill. Then after that, create profile view. Lagyan natin ng konti. Yan. Yan na yung profile ng NGL, natural ground. After nan, pagkatapos nyan, kailangan naman natin ngayon yung profile ng design road. Mag-assume ako, no? Dahil yan, pwedeng dito ako magsimula. Tapos dito, ito yung pinaka matagal na gawin kapag ka nagdi-design. Cut ko, fill ko rito. Okay. Again, yung bawat trabaho na gagawin mo, yung susunod na gagawin mong trabaho, dapat i-click mo yung huli mong trabaho. Kaya ito, nasa profile tayo, i-click ko yung profile. Tapos profile, creation tools. Tapos design road L01. Okay, yung name nya, road design, yung profile style, layer nya, then complete level set. Okay, lalabas yung profile layout tools. Yung profile layout tools, maraming function yan, no? Pero pinakamabilis ito lang gamitin natin. Draw tangent, walang curve. Saka lang natin lalagyan ng curve. Yan. Yan. Then enter. Okay. Yan. Meron na. Pwede kang dagdag ng PBI. Itong PBI, yung points na. Pwede ka rin mag-delete. No? Ngayon, kung lalagyan ko siya ng curve, bali, dito sa draw fix sa parabola, punta ako sa more pre-vertical curves. Gagamit ako ng pre-vertical curves. Habang nakaklik ko i-click ko rin sa malapit na PBI dito. Tapos hihingi siya pass through or K. Gamit ako ng K.
Gamit ako ng key na mga 25 or 20 or 30. Yun. Bago na yung kanyang then okay. Yun. Nagkaroon na siya ng curve. %, tapos ito ay 0.59%. Pwede mo baguhin yan, no? Base rito sa Excel profile grid file. May Excel yan. Pwede ako mag-start kunyari ng 110 or sabihin ko ng 120. Start ako ng 120. Tapos yan. Pwede kong baguhin ito ng 6%. No? Tapos ito naman, pwede kong gawin na negative 2%. Yun. Ganun. O 1.5. Para walang particular na akong design. Basta idea ko lang to, pero sa nagdi-design na ang bahala kung ano yung gusto niya gawin sa design niya. Sa ngayon, dahil sa ang purpose ko lang para malaman yung paggamit ng Civil 3D, kaya bibilisan lang natin. Yan na, may curve na, meron ka ng curve. Ngayon, papansin mo itong NGL at saka yung design, parehas pa rin kasi hindi nakapalit. Tapos wala siyang naka-cut and fill station, okay lang. I-click mo siya, punta ka sa profile view, makikita mo rito yung band. Tapos papalitan mo lang to. Ito NGL yan. Sa profile 1, NGL yan. Sa profile 2, design. Then apply mo siya. Okay. Yan. Meron ka na ngayong cut and fill. Saka meron ka nang nakalagay na design level. Okay. Meron na tayong alignment. Meron na tayong profile. Profile ng NGL at saka profile ng design road. Ngayon naman, gagawa naman ako ng assembly. Yung assembly, magbabase yan siyempre sa design ng kalsada na nire-required nung magdi-design. Ito, yung all nag-design. Assembly, create assembly, sabihin natin main 2 dyan, basic, ganun yung assembly layer, 0 pa rin, isang layer lang. Then click natin dito, no? Bali 3.3, 2.5 yung parking at saka yung side slope, yan. Then thickness nya 5, 15, then 30. Click natin to. Again, lagi kong sasabihin, yung susunod na trabaho, makukuha mo yun, dapat i-click mo yung nahuli mong trabaho. Yun yung laging procedure na huwag mo makakalimutan. Click mo siya. Then, tool palette, gagamit lang ako ng lane. Yung lane na super elevation AOR. Okay. Sa right side muna tayo. Ang distance natin is 3.3. 2% ang elevation. 0.05. Yung topping niya. Then 0.05 yung, then 0.15, then 0.30. Tanggalin ko to kasi pampalaki lang to itong
potential bali 15, 5, 5, 5 to 5 din, 15 tapos 30, 30. Okay, then click ko sa right side. Okay, next yung right side uli, pero parking 2.5 naman to, tapos pataas siya kaya 2%, ganun lang 0.5, 0.2, then ito ay edge of lane, then click mo yung last. Okay, tapos yung sidewalk syempre buo na yan, bali yung total yan is 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.55. Okay, gagamit tayo ng basic lane. Yung basic lane ito, basic lane right side na to, uli, bali ang basic lane natin is 1.7, then dip nya is 0.55, then 2%. Okay, okay, nagawa natin yung right side. Ngayon, para hindi na matagal, click natin lahat yan, copy, then mirror natin yan sa left side natin, clearing event, yan na. Okay, pwede natin baguhin yung tagging niyan, click mo lang siya, eto, pwedeng baguhin mo yan, gawin mo siyang lane, left side, lane, right side, gano'n, depende sa lane, tapos pero hindi natin babaguhin kasi tatagal tayo doon, pero pwedeng baguhin yan yung mga tagging. Okay, kung gusto mo na malaman yung buo kung tama yan, click mo to dito sa assembly properties, tapos main road yung pangalan ng first assembly natin, yan na right, pwede mo palitan dito yan, dito palitan mo rito, diba? Tapos pwede mo rin tong yung input values pwede mo rin baguhin. Kung may nakalimutan ka o nagkamali ka, okay lang yun kasi mababago naman siya rito. Balik ka na, okay na yan. Yan, okay. Apply. Okay. Ngayon, meron na tayong assembly. Ngayon, ang kailangan natin gawin is corridor. Corridor neto. Ngayon, kiklik ko naman to, center line, yung alignment, tapos eto corridor, design of road L1, basic alignment, then yung alignment mo saan yun, ito yan, click mo yan, yung green, pag hindi mo nakikita sa pag marami pwede mo gamit yan. Yung profile mo, click mo yan, ano yung profile mo, yung design, ito yung design, profile design, tapos yung assembly mo, click mo yan, kung maraming assembly, click mo yun, yung green, ito yung assembly. Okay, tapos anong main road yung assembly, tapos yung corridor templating, okay lang kahit wala yan. Tapos yung target surface, siyempre click mo yan, yung target surface mo siyempre yung NGL, okay. Pagkatapos nyan, okay na siya, click mo okay, then pwede mo palitan to lahat dito, yung frequency, yung settings, set ng tangent yan, pero pinaka apply na natin kaagad, rebuild, pwede naman kasing baguhin ulit. Okay,
Yun. Ito na yung ating corridor. Pero walang surface. Okay. Corridor. Wala pa siyang surface. Paano natin malalagyan ng surface yan? Click mo natin yung corridor. Pwede natin lagyan ng surface kaagad yan, o pwede natin baguhin yung target, yung frequency. I-split natin, gawin natin dalawa. Bali, lagyan natin ng surface. Corridor surface. Then, ito, i-click mo to. Create corridor surface. Palitan natin ng style. Gawin natin contour and triangle. Okay. Then, link. Then, tap, plus natin. Click natin to. Okay. Then, boundaries. Right click natin. Corridor. Okay. Okay. Then, apply. Rebuild. Then, okay. Yan na. May corridor na. Meron na surface. Ibig sabihin, nabuo na natin yung isang kalsada. May surface na siya. Yung level nito, bali yung level ng top level. Finish level. Ilalagay ko siya sa likod. Okay. Yan. Para malaman natin kung may level nga yan. Lagay tayo sa spot elevation. Yan. Meron siyang level. Okay. Okay. Bali, nakabuo na tayo ng isang kalsada. Ngayon naman, para mas maging makatotohanan, no? Gagawa ulit ako ng isang kalsada rito. Okay, ito, number 2. Ganun ulit. Assembly, alignment ulit ako. Create na alignment. Gawa naman ako ng iba. Dito naman ako sa create alignment by tools. Code number 2. Then proposal, major and minor. Then design criteria, hindi naman requirement masyado. Then okay. Then dahil sa straight lang yan, tangent without curve, walang curve. Ito ako magsisiro. Tapos dito sa dulo yung end. Tapos nung maklik yung dulo, enter lang. Then okay na. Okay, yan. Road L number 2. Pagkatapos na itong alignment, sunod, yung ating profile. Click natin yung alignment, surface profile. Ang kailangan lang natin is NGL. Add natin yung NGL. Then, draw. Road 2, design ng 2, then style, next, bandset. Yun yung road bandset, then next, then create. Ito ngayon yung ito ngayon yung corridor level ng yung profile ng NGL dito. Ngayon, magdi-design ka ngayon ng pangalawang kalsada. Bali, meron kang kalsada dito. Paano mo malalaman tong level na to at yung location niya?
para mo malaman yan, napakasimple lang. Click natin to. Iko-connect natin dito yung road number 1. Okay. Click ko to. Road. Then, sa launchpad. Tapos, punta ako ng crossing. Tapos, i-click ko yung nag-cross o yung nag-connect. Ito, yung line 2. Yung line 1. Okay, ito. Then, pag na-click ko na yon, enter lang ako. Yun. Lalabas na. Ayoko siyang makita lahat dito sa profile na to. Kaya, ang kailangan ko lang is yung location ng design road L1. Kaya, inanan ko siya lahat. Not display. None. Ito lang kailangan ko. Design road. Basic. Tapos, crossing line. Okay. Then, okay. Ayun. Yun yung road L1. Ito yung road L1. Yan ang level. Yan ang 0.001. Hindi siya nakakonect masyado. Hindi siya dumikit. Okay. May 01. Okay lang yan. 01 naman. Bali dyan tayo mag-i-start ng kalsada. Para mas madali, design tayo ng kalsada. Click natin to. Tapos, create point tools. Ayan, design road number 2. Design road L02. Design road. Then, complete set pa rin. Design. Okay. Straight. Laging straight. Kung magka-curve ako, pwede naman eh. Straight na lang, di ba? Without curve o tangent. Start ko rito. Diretso ko rito. Tapos, nakadulo. End to end. Then, enter. Yun. 2%. Di ba? Kung gusto kong lumaki pa yan, pataasin pa yan, pwede kong hatakin dito yan. O, pwede kong gamitin to. Sabihin ko na gawin ko mga 4%. 4%. 4% dito siya. Okay? 3%. 3%. Pinaka. Okay. Yan. Ganyan. Ganyan lang kasimple. Kung gusto ko naman siyang lagyan ng curve, pwede ako maglagay ng curve. Dadagdag lang ako ng Mr. PBI. Dadagdag ako ulit sa gitna. Enter. Magkaroon na yan. Pwede ako maglagay ng panibagong curve. Gamit ang more free vertical curve at saka free vertical curve. Diba? Curve dyan. Kahit saan dyan. Click mo lang malapit. Then, enter. Yan. May curve ka na. Diba? Pwede ko naman siyang tanggalin gamit ang delete PBI. Malapit lang. Okay. Then, enter. 3%. Yan. Ganun lang ka. Dali. May design na tayo. Naka 3% siya. Naka-connect dun sa may road 1. Base dito. Base sa road 1. Naka-connect. Okay. Yung level ng
NGL saka design, hindi pa nababago. Click natin to, yung profile. Doon tayo sa view properties. Doon tayo sa band. Baguhin lang natin tong 3 hanggang pang-4 sa profile. Gawin nating design. Then, apply natin. Okay. Yan, may cut and fill ka na. May design na rin yung road. At saka yung NGL station, may cut and fill ka na. Pagkatapos nyan, doon ulit tayo sa assembly. Yung assembly na gawa natin kanina, ano din gagawin natin na assembly dyan. Dito. Tapos ng assembly, corridor naman. Click mo to. Tapos corridor. Okay. Anong yan? Road number 2, design. Basic, road number 2, click mo to. Tapos yung road design, click mo to. Pag marami kasi, yung green na yon, green na yun ang kiklik mo para mas sigurado yung mapipick up mo na profile is tama. Tapos yung assembly, ito. Dapat ipinapractice lagi na ganon. Kasi kapag hindi mo pinapractice yan, malilito-lito kayo. Okay? Then, profile. Kaya design yan. Then main. Then yung surface. GL. Then okay. Then pwede mo siyang baguhin dito, pero mas okay na. Apply ko na lang. Rebuild. Meron ka ng corridor na wala pang surface. Yan. Wala pa surface. Ngayon lalagyan ng surface. Click mo yung corridor. Click mo na sa baba. Click mo yung corridor. Punta ka rito sa corridor surface. Click mo itong surface. Add surface. Tapos palitan natin ng layer. Ng triangle. Okay. Then add. Link. Tap. Add. Then click yung add. Pwede ka rin naman kung gusto mo lang yung pavement 1, pavement 2, yung subgrade, yun ang bibigyan niyang level. Then boundary, click mo yung boundary, right click, then okay, apply, rebuild, okay. Yan na. Meron ka ng pangalawang kalsada. Okay. Bali yan, ganyan lang kabilis. Yung pagdudugtong niyan, may special trabaho yan. Marami rin sa mga ibang YouTube na nagtuturo ng magdugtong. Yung connection. Kasi yung iba, yung mga kadalasan na nakikita ko nagko-connect ng manual, ino-compute. Sa Civil 3D dapat pinaka maganda yung sabay-sabay mo silang idudugtong. Gagawa ka ng curve dyan, ikakat mo siya, gano'n. Siguro sa mga ilang na yun, basta ngayon, ang gusto ko lang maipakita kung paano mag-design ng simpleng kalsada ng mga subdivision. Kapag nagawa mo itong mga simpleng kalsadang to, siyempre madidevelop mo na magawa yung mga malaking kalsada. Okay, bali sana may natutunan kayo kahit konti. Sa next time may gagawa naman ako ng sa sewer, yung pipeline. Okay, maraming salamat.